O gani nga ang gusto ni Lord, sa atong pagkinabuhing Kristohanon, kinahanglan sensitive ta. Be sensitive with the moving of the Holy Spirit. Amen. And this is the will of God, no? That we should walk, that we should be filled with the Holy Spirit so that mag-guided ta. Kaya kung wala ang gahom sa Holy Spirit, dili kita mag-guided sa atong padayon nga pagkinabuhing Kristohanon. Amen. Ang pulong sa Ginoo nagingon sa 1 Peter chapter dinita maghisgot karon 1 Peter chapter 2 verse 17 ingon diha, the world is passing away and everything in it or every last of it. The world is passing away. It talks about the world is passing away. Yung ko kaganina nga hapit na mobalik si word. Yes, because the world is passing away and every last of it. But he who does the will of God shall abide forever. And in James chapter 4, tanaw na to sa inyo sa James chapter 4 verse 14, ingon po dito, you will never know what will happen tomorrow. No? You will never know what will happen tomorrow. For what is your life actually? It is like a vapor that appears a little while or a little time but vanishes away. Unsa ra gud kuno kinabuhi. No? Nga mura lang ni siya og vapor, but pasabot mo lang siya hinungaw. Mura lang ni siya og kanang aso that will appear, no? That will appear by a little time, no? It is like a vapor that appears for a little time and then mawala ra gyapon, hinay-hinay, mawala ra gyapon. Ako ning na-mention dito sa nag-birthday celebrant dito sa Opol atong last Friday nga ingon ko nga kung inaani ra di ay ang kinabuhi, no? Ang reality sa kinabuhi nga inaani ra di ay nga it will appears, it is like a vapor that appears a little time but vanishes, eventually vanishes away. Kung inaani ra day kakumbubo ang atong kinabuhi, then we need to make the most out of it. Sa 1 John chapter 2 verse 17, it talks about the world is passing away. World that is passing away, slowly passing away. May get a world that is passing away, everything in this world. Kaning mga butang nga gikabuangan sa mga tao karon, majority of the people of the world nga kahok ani nga mga butanga. Habaluta, what are these things? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. These are the things in the world. Gagipahimangnuan ganita sa Ginoo nga, do not love these things. But whether we agree it or not, naka-in-love na ani. Because most of the time, mas gakatagaan na taas nga panahon. More than the time that we spend to our God. Diba? Whether we agree it or not, mas gakatagaan gid nato. But sa ako nagikaingon, the Bible is full of prophecy. The Bible is full of instructions, full of reminders. Nga from time to time, kasultian gyud ta kay naay usa ka butang kinagyaso sa katawo nga dali kaayo malimot. Nga oy, dili man di ay ko dapat magkabisi aning kalibutan kay mangandam man di ko kundunay angayan ako kabisihan ng pagpangandam sa pagpakikatubang sa akong Ginoo. Kay nangandoy man ka ako nga mga puyo ni anang langit nga dapit nga everlasting. Pero malimot ta usahay. Malimot ta usahay.
By nature, ang tao, dali kay malim. But thanks be to God. Dali malimot ang tao, pero may gani kay naa ang pulong ni Lord. Grabe, no? From time to time, napainomdom yun kanunay nato. So manang, the world is passing away. And everything, or every last of it, everything in it. But he who does the will of God shall abide forever. Praise the Lord. Deta concentrate na karon yan, no? Thank you, kay Lord. He who does the will of God abides forever. Hallelujah. Thank you, Lord. There are 3 W's nga atong hisgutan, meaning he who does the will of God abides forever. The 3 things is the who, the what, and the why. Who are those whom the Lord desire or expected to do His will? Is it from the people outside or is it from the people inside? Is it the unbeliever na tungulay pagtuo sa Diyos? Or is it the believer? Is it expect ni Lord to do His will? Is it the believer? Yes. Because the will of God sa mga tangwa pa kaniya is for them to receive the Lord Jesus Christ, for them to be saved first. But for all Christians, ang will ni Lord is to do His will. Manang gi-expect ni Lord sa mga katawan niya to do His will. But kung saon pagtuman sa kabubuton sa Diyos, kung dili nato kakasayran kung saan iyang kabubuton, we need to first understand what the will of God. Ephesians chapter 5 verse 17, unsa ingon diha? You have to understand what is the will of God. By kinahanglan masabtan nato. Di nato ni masabtan kung dili ta prayerful. By praying, by worshiping Him, by talking through prayers. Amen? Kinahanglan by believing, also by praying, worshiping, believing, and also studying the Word of God. Kaya dili gid nato ma-understand, dili nato. We can never understand what is the will of God unless mo gahintag panahon diha sa mga pag-ampo ug sa pagtuon sa iyang sulti, sa iyang pulo. Basic, elementary. Amen. We need to talk to Him, consult to Him, ask Him, Lord, what is really your... Please, Lord, allow me to understand what is your will. Do we take time like this in praying, communicating to God, consulting to God, Lord, unsay will? Di ba most of the time, paruturato rota sa atong mga plano, tinguha, sa kinabuhi, because we keep on looking at the things of this world. We keep on looking to the people of this world nga may pa sila na nga sinso, ako wala. You see? So, instead of looking at the world and the people of the world nga nangasinso, why not look and consult what the Lord has said in His Word? Nganong dito taga-basi. Diya taga-kasayop, no? In doing the will of God.
Kay gatanaw ta sa mga butang niini nga kalibutana ug gatanaw ta sa mga tao niini nga kalibutana. Igsulsultian ta mo, if you look at the world and look at the people in the world who are not believers in Christ, ibugon kagyud. Maibog kagyud. Oh, kinsa dili ka kaibog? Baka kun mo dili mo moingon, kakaibog mo, ako kakaibog ko. May pasya sa dagbalay, may pasya taas og posisyon sa opisina, may pasya dato. Oh, kinsa dili ka kaibog? Kakaibog ta. Baka kun mo kung dili mo moingon nga kaibog. But to counteract, you have to look at what the Lord has said. The Lord has said, love not the world and the things that are in the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Whoever loves the world, the love of the Father is not in him. Di man pwede nga magkaangkaang ta. Ang isa ka tiil kalibutan, ang isa ka tiil Ginoo. The Lord wanted everything in us because He is a jealous God. Ingon ang Old Testament, I am a jealous God. Oh, He has all the right to get jealous. Ano man? Siya ay nagmugna nato. He is the source of everything and He is the one who created us in His own image, pagyod, and likeness. He has all the reason to get jealous. Maulaw gani ta usay sa atong mga bana nga magsilos ta. Ngano possession nimo imong bana? Maulaw gani ta sa mga asawa, maulaw ta. Usay silusan pa nato si Lord. Ato no sa simbahan, diri ra gud ta mahal. Dili mo ipadto imong bana simbahan. Bisag kabalo ka nga ang gatuan dito buluhaton sa Diyos. Hasta pa si Lord imuon nimo nga gasilusan nimo nya makigribal pag ka kang Lord. Kuning usa ka butang bandayanan kay sa mga asawag bana. Ayaw himo ang rival si Lord. Pasalamat ka kung ang imong bana tuwagas tambaya simbahan. Wala dito sa kalingawan, wala sa bisyo. Kay basig bakita tong another girl. Hala. Amen? So pasalamatan ko ang atong bana busy sa mga buluhaton sa Diyos. Kay He is in the safe hand of God. Ano nga, naa siya sa buluhaton sa Ginoo. Adi kito mamay. Kay naa siya sa kamot sa Diyos. Naa siya busy siya. Kay kung tuwa sa buluhato at tuwa sa kalibutan, delikado. Delikado kaayo mga igsuon. So many times we fail to do God's will because first, we do not understand what is really His will. And the second is, we do not know. No? We do not initiate in reading and studying, consulting what He has said in His Word. Munang dili na ito kakasabtan ang pulong sa Diyos or ang wills ni Lord. Dili na itong kakasabtan nga tapos na raba, the world is passing away. And everything nga kinigatanaw na to, hanaw na usab. Because living this world is temporary. There's only one permanent life, and that is in eternity, everlasting life together with God. Salamat, Lord, nga imoming kanunay nga hinumduman. And thank you. Thank you kaayo, Lord. Utunon ako sa James chapter 4, verse 14. You do not know actually what will happen tomorrow. You see, kung wala ta kay balon, say may tabo sa unahan, na unsa man di ay, di dapat lubos-lubusin natin ang pagsamba ng ating Panginoon. Hallelujah. So that's the number one. Who are those whom God wanted or desired to do His will? We, Christians. But we need to understand first His will. No? We need to understand
first His will. And then, the second is, sa ito nga second W, what is the will of God? O kani, okay, di-consult na ka, nag-pray na ka, nangutana na ka kang Lord. Then matubag na, what is really the will of God? Because you consulted the Bible. Na, nagpasa na ka, nagtuon na ka, nagkonsulta di, asa ba ito dapit? Okay, so what is the will of God? What is the will of God? Nasabta na in Ephesians chapter 5 verse 17. And then, kung basahon nato ang Romans chapter 12 verse 2, ingon dito sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? So, it is the will of God that we should not conform to the world, but be transformed by the renewing of your mind. So, imbis mabisi ta o compromise sa standard sa kalibutan, mabisi noon ta pag-renew sa atong mind based on the Word of God. Nganong busy ta makompromise sa standard sa kalibutan kay what tay mga pulong nga gikaptan. Walay pulong sa Diyos nga gikaptan nato. Nga, it is only through His Word that our mind shall be renewed. Dili tini pastor ang makarenew sa atong mind because sometimes ang sulti sa tao na ay sagol paglaban siyang kaugalingon mo nang karon na dako kay nga pundok nga medyo questionable gid kaayo maigsoon. Daghan ra bagi kaayo mga followers, luoy kay sa nga tanan, wala nag-guided sa truth. Ngano man gabasi ra gyud unsay isulti sa ilang leader. Bisan ako moingon gyud ko, every time mag-share ko diri ko importante. Importante, the Lord who is talking your heart directly, personally. Mo na siya pinaka-importante mga igsoon. Kay bisan pag maay ko muning listening, bisan pag hanas kay ko diri, mupaklik sa balaang kasulatan. Kung dili lang gyapon mamuhat si Lord sa imong kasing-kasing, wala lang gyapoy pulos. Tagaan tamog daghang bersikulo. Malibog na hinuon mo, kay dili na makupapan ninyo og grasp ang kapatuuran, ang truth ni Lord. Mas maitong si Lord ang tagaag pinaka-importansya kaayo nga makiginabi nimo. Una siya importante mga igsoon. Ang karon kakahitabo, gatagaan og dako kaayog importansya ang sulti sa mga tao. Munang medyo kakalipat-lipat ang mga followers, kay they do not consult the Word of God, but ang pulong sa Pangulo, maura gyud kanunay ang kasundon. Tao ra man sila igsuon. Consult the Word of God by being prayerful. Because you cannot detach prayer from studying. And you cannot also detach studying the Word of God from communication to God. From prayer. Magkuyog na igsoon. Delikado kung magtuon ka sa pulong sa Diyos nga dili ka prayerful. No? There's no communication to God. Delikado mo. Dako imong ulo. Mapuno man imong ulo, ani. Kung walay communication, walay prayer. That's why we need to be prayerful. That's why ang alagad sa Diyos, believe kay ko sa kalagad sa Diyos, nga prayerful. Because if you are a minister and you do not pray, you are not prayerful, and you never worship the Lord, sanun sa nimo, so, dili ko mo believe. Because a true minister is prayerful, always communicate with the Lord, and also worship the Lord. Dili lang mag-uban ni siya. Inseparable.
When you study the Word, you talk God first. After talking to God, then study. Ano man, si Lord man ang has the power to illuminate our mind so that we can understand the truth out of the Bible. Ang kamatuuran sa Biblia, kamatuuran sa pulong sa Diyos, kay ipasabot kapag ayo ni Lord. He's going to illuminate your mind para masabtan nimo ang imong istadihan, ang imong gitunlaan. Without the guidance of the Holy Spirit, dili na to masabtan eh. That's why we need to communicate, Lord, pasabta ko, Spirit of the living God. Please, have mercy, pasabta ko. Kay kung walay gahom sa balang Espiritu, mura na tagabasa og comics. O di po taganahan na dayon, kay wala malagi lamdag. Pagsigira na lang tagpakli-pakli, memorize na lang yun. Dagka nagigay atong gipakli-pakli. Nya may makaitag memory. Ma-memorize na lang yun nato maigsoon. That's why dili ninyo mabulag. Dili nato mabulag ang pagkamainampuon o ang pagtungon sa pulong sa Diyos. Dagan makay bright karon. Dagan kay nga papagpod. Kay mga bright kay sila sa pulong sa Diyos. But they do not pray. Di kay nila katudluan lang mga membro how to become prayerful. Dili nila katudluan ilang mga membro nga magtuon ani spoon feeding. Permanente. Sungitan, permanente. Dili, tudluan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay basin kung tudluan niya sa pulong sa Ginoo, maabot ang panahon, mas maalamon pang membro kay pastor. Muna hinungdan di na lang, agoy, kay musungag kong niya ni. Mamahimong niya ning maalamon niya, agoy dili. Muhawa na niya ni magtukod ng laing church. Inanang kakita mo karon. Hallelujah. Muna itudlo yun ang pulong sa Diyos, mga iso. Tudlo. What is the will of God? Tanawon sa nato balik ang Ephesians chapter 5, verse 17. Tanawon nato, unsay will diha sa Ginoo. Ingon din na. Wow. Start as a 15, then 16, 17, up to 20. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise. 17 there. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Muna ko ingon, you need to understand first. And this is the will of God. There is a 18. That, sa 18, ingon din na, and do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled. Muna ako ngayon, the first will of the Lord that we should be filled with His Holy Spirit. Kaya kung dili ta mapuno sa balang Espiritu sa Diyos, walay mo tudlo, walay mo giya, walay mo pahinumdom, walay mo pasabot. We need to be first filled with the Holy Spirit of God. Muna karon ang problema. Dagan mga Kristohanon receives the Lord Jesus Christ in their heart as Lord and Savior. Pero dili man lagi puno sa Espiritu sa Diyos. Kinahanglan natong mapuno ta sa Espiritu sa Diyos. This is the will of God. Be filled with the Spirit of God. So, that's the number one nga makita nato. Then in 19, ingon din ha, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Unsay pasabot ani? That we should, it is the will of God that we should rejoice in the Lord. Tanaw ra gud mga igsoon, asa imo kalipay karon? Asa imo kalipay? I-check kuno ang imong heart. Asa ang imong kalipay karon? It is the will of God that we should rejoice.
Aw mo bang di ka magmalipayon nga nakabaton kag paglaong napasaylo ang imong mga sala. Sukad pa kaniya tuwangtod karon. Unya nahatagan kag paglaom mo kasiguruhan makapuyog langit. Diro ka magmalipayon ana igsuon. Unya nga numang mo ani lagi ka sa church na amura magmabitayon lagi imong taninawong sa bugad gyud kay madili gyud ka maka-smile. Unya di gani ka maka-ingon sa imong sa imong brothers and sisters. Hi, hello sister, how are you? Hi, hello. Smile, give your smile, give your smile, give your smile. Rejoice in the Lord. Una si Pablo, sige, yung inguna, tanaw ragod. Si Pablo, sige, agi gani. Maglakaw mo, agi ragod ang sulti ni Pablo. Agi yun. Yan siya, rejoice. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, utro-utrohon, agi ilagi na, permanente mo. Para ma-reminded ta nga, ang Christian life, diliin ani ka, boring. Ano lang, boring ka silang church. No, boring naman. Tukay, mahuman ang ilang praise and worship. No, naboringan ka sa ilang praise and worship. Dapat magbalipayon ka. Kaya welcome nila ang presence ni Lord to move in the midst of them. So, when the Lord moves in the midst of them, then appeal ka sa panalangin, igsuon. Ano maboringan man ka? Inay man tapat ayun, kaboring, uy. Hallelujah. Dahil na apa di makita na to. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. It is the will of God that we should give thanks. Dili will sa Ginoo mag-ingrato ta, ingratitude ta. Will sa Ginoo. Nga makabaton tag mapasalamaton, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks to God. Pero giingon gamit ito sa Thessalonians, no? Chapter 5, no nga, giving thanks always, for this is the will of God through Jesus Christ. Una ba? Will sa Ginoo, mapasalamaton ta. Ay, mapasalamaton mangganit ta sa tao nga, gamay ra kay imbutang gihatag sa imo, favor lang. Wala ka gitagaig paglaom, wala ka gitagaig kinabuhing wala everlasting life, wala ka pasaylo sa imong mga salanggag may dagko, tinuyo dili tinuyo, dayag tinago. Wala. Pero grabe ta makapasalamat sa tao. Pero sa Diyos sinuon pang eternal. Ang gihatag ni Lord lah, dili nung takapasalamat, kaingrato ba kayo nato? Madi takapasalamat. So giving thanks. Giving thanks for all things. But this is the will of God. Dapat diha sa 21. Submitting to one another in the fear of the Lord. It is the will of God that we should first submit to God, and after submitting to God, you can now submit to one another. Dili lang, submit to one another. Ayaw ba rin kang submit sa Ginoo? No. First and foremost, submit to God, because God will enable you and empower you so that you can submit to one another. Kaya may naman dahil ka nga, ay pita mo Lord, no? Will man dahil mo Lord nga mo submit ko sa akong bana. Isultir ko na mga asawa sa inyong mga bana. Will man di ay nga mo submit ko sa akong bana. Kana kung nag-submit ka sa Ginoo unas tanan. So that is the will of God. Kaya mo na ingon sa James chapter 4:7. Resist the devil and he will flee from you. Submit to God. And in 1 Peter chapter 5 verse 5, yan ito, submit yourselves with one another. Submit yourselves with one another. Amen. Okay, tanaw na to. Tanaw na to sa pag-iingon dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Makakita gyapon tag, what is the will of God? Unsa day ang will sa Ginoo? Unsa ang mga will sa Ginoo? Grabe daghang kay diri oh. Sa 16, daghang kayo. Say that no one sa 15. Grabe daghan manigid kayo nga igsuon bisan pa sa 14 daghan kayo. Pero diri ta sa 16 kay mugbora. Rejoice always, na naman na. Pray without ceasing. It is the will of God that we should pray without ceasing.
In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Naana na siya. Do not quench the spirit. Do not despise prophecy. Kana, dagan kaayo will dahil sa Ginoo. Okay, ato ta sa Romans chapter 12. Romans. Okay. It is the will of God that we should not conform, but be transformed. And even, it is also the will of God, magkuha gihapon nato din na, it is also the will of God that we should grow. 2 Peter chapter 3, verse 18. That we should grow. Yun din na, grow in the grace. Kabubuton sa Ginoo. Daghan kay kaya no, kabubuton sa Ginoo magtubo ta, dili kabuton sa Ginoo magpabilin ra kang putot. No. Kay kung magpabilin ka nga bonsai, dili ka ka-participate sa buluhaton sa Diyos. We should grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. It is the will of God for us also to glow. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine. Okay, kabubuton gina plano, kabubuton gina sa Ginoo kay pag-unsa na lang ning ngit-ngit mangiog ng kalibutan tungod sa sala kung wala ikaw, kung wala ako, kung wala kita, maghatag ka danag. Unsa man, i-destroy na lang ni Lord ang world kay wala na gyud makita nga hayag, wala na gyud makita nga asin. It is also the will of God. Grow, glow, and go. It is the will of God that we should go, bear fruit. Hello, igsuon, dili will sa Ginoo nga dili ta mamunga. Kita gamiton sa Ginoo aron mangdalag mga tao di sa Lord. Hallelujah. Siya lang Lord, siya lang Lord. Igsuon. Nganong giluwas ka ni Lord? Nganong gikuha ka ni Lord sa kangit-ngit gidala ka sa kaya? Aron kuha po manguha po kag mga tao dito sa kangit-ngit dadto nimo sa kaya kay kung nakahibalo ka unsay antidote sa makamatay nga klase sa kinabuhi nga mga matay na lang mga tao wala nakahibalo kung unsay antidote ani. Uy, ikaw nakahibalo ka sa Jesus radi ay. Uy, dili lugar ka mo ato dito. Nagitambal sa sala. Nga makalingkawas ta aning sure damnation. Dali na si Jesus. Sulti sila igsuon. This is the will of God. That we should grow, glow, and go. Kay kung wala kahimuon mga igsuon, has kang lagi. Kung saan na lang. Necessary kayo nga musulti ta. Una sa tanan, we are accountable. Ikaduha, the love of Jesus Christ will compel us. Kanang dili mapugngan ang gugma ni Kristo mo na mutok pod nato nga moadto kita dito, moadto ta dito. Ang gugma ni Jesus muy ka compel sa ato nga adto ta, sultian nato sila, Bible studyhan nato sila, sultian nato nga naisulbad sa sala. Naanay remedy sa sakit nga sa sakit nga sala makamatay kaayo nga sala kung COVID pa na anay antidote kabaluta maka-afford ka nga dili nimong isulti the fact nga na kaplagan na nimo ang solusyon sa sala nga makamatay sa tao nga luoy kay mamatay ang tao wala gyud taon natambali. Wala gyud in tao natambali sa COVID. Wala gyud in tao nahatagi kay gayunan nga makadungog sa maayong balita ebanghelyo mahitungod kang Ginoong Hesus kay aron sa taon makahinulsol og makadawat siya ni anak nga klase nga antidote. You see, ni daw kung dili gyud ka mosulti, luoy pod. Ya ikaw ang tahasan ni Lord. Ikaw ang gisugo nga ato dito. Aron makadungog ug mahatagan opportunity.
Ikatama konsensya, mga igsuon. Kan maulaw kitag sulti kang Jesus. O about kang Jesus. Kana lang magsakay tag sakyanan niya ang topic sa mga pasahero puro ra gyud balatian inana. Puro ra gyud kalisod. Mao man sa nga ato nga kadunggan sa kuan karon, sa lakaw sa panahon karon. Tanaw ra gud. And that's the time that you can share about the Lord Jesus Christ. About the good news. Sabi ninyo, wala na makita nato nga good news, maing balita no kung sa kuanta, kung anak ta sa social media, abri tag TV, maragyapon, balita, abri po tag, bisan asa ta, tanaw tag Facebook, tanaw, basa tag kuan, mga kuan, ato po ta sa school, ato, bisan asa, nakakita na to puro bad news diri, bad news dito. There is only one good news. Sulti sila. There is only one good news. Nagpabilin nga maayong balita. Maura gyud si Kristo. Nga nagpakamatay sa cross, aron bayran ngimong sala, akong sala, ato tanang sala. Nya hatagan tag paglaom niya, hatagan pag tag assurance na makapuyog langit, diya mo ba ka na? Kung dili rugar na nimo i-share nga to sa uban. Hello, that's the will of God. Kung atong tanawon, daghan kayo tag makita diri mga igsuon. Daghan kayo tag makita nga will sa Ginoo. This is the second one. The what of God's will? Or what is the will of God? Now, kabalo na to sa will ni Lord. Hello. This is the will of God. Now, the third W is why? Humanon tagid ni sayo ra kita mahumanan ni. Why? Why God wanted us to do His will? Kung atong balikon og basa mga igsuon, ang 1 John chapter 2 verse 17. Ingon din na, and the world is passing away and the last of it, but he who does the will of the Father of God abides forever. Why? Why? Ngano gusto ni Lord that we should do His will? Dili pangandoy ni Lord nga maimpyerno ta. Gimugna ni Lord ang langit para dito kita papuyon niya. Ang impyerno para rana sa demonyo. Klaro kaayo no? God created the heavens. Aron dito mo puyo ang yang gi-create nga tao in His own image and likeness. That He wanted us to dwell in heaven together with Him. That is His will. Ug mao na hinungdan nga tumano nato ang will ni Lord kay mao na siya ang purpose. That when we do His will, we shall live together with Him in heaven. We shall abide. We shall abide with Him forever. Muna siya ang rason mga igsuon. Kaya siguro selfish mga kay si Lord. Gusto ra gyud ni Lord nga sunod-sunuran gyud ko, sunod-sunuran. Dili na siya selfish. Kundi mao gyud na siya purpose. Mao gyud na purpose ni Lord. Na tuman lang na. Kay gusto na ako under ka sa government na ako. Under ka sa pangagamhanan na. Under ka sa akong pagdumala. Under ka sa akong dominion and authority na aron di gid ka mapapag
Kay kung dili ka under my authority and my dominion, my sovereignty, mapapag ka, ma-forfeit kung nga nimo na ang gitagana na ko alang kanimo. That's the purpose of God. That's why. Gusto sa Ginoo nga from time to time, putuman kita sa iyang will. So that while we are on the journey, under takanunay, kay if we will out of the will or out of His will, istingi may sunog, dili ka balabalahan sa tibonyog atake. Kay, you are not under of His covering, of His government. Naka-experience diri nga, murag ni lihay ta sa makadyot lang, sa will ni Lord. Kung wala pa tagi balabalahig atak sa kaaway. Ako nakasinati ko ana. Outwardly, I look good in the sight of men. Okay kayo, kasimba ko eh. Galit pa praise and worship. But from the time nga murag nilihis ko gamay sa under the government of God, paglihay gamay mga isun, gibal-abalaan kus demonyo, kataki ba? May gani ang grasya ni Lord. Grabe ka managayaon. Gibira ko balik ni Lord. Dire lagi nak, dire lagi. Galihis magkagamay. Dire lagi under my. Ayaw na lang yun. Kung wala ka pa nakatisting og lihay, agoy, igsunat yun. Advice yun ako, ayaw yun pahinayak og lihis gamay. Kay, mora na, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Pag makahigayon siya, grabe, balabalan. Dili niya gusto makabangon ka. Tamakan. Kay mauna siya ang target niya. Siya makatawan sa Diyos kay ngano. Nganong suko kay siya sa imo, Igson? Kabalo ba ka? Anong suko ang demonyo sa imo? Kabalo ka? Suko kay siya, kay, to the extent kaya gikang ipin down, ngano man ka? Kay langit lagi ang imong destination niya siya dili man kayo. Nga na kaayo ang entrance door dito sa kuan kay hapit na ang panahon niya. That's why suko kay siya sa imo. Kay gusto niya daghan iyang mabitbit paingon dito sa dapit nga gitagana kaniya. Kay mo lagi sa istorya pa which is not dili wala man dili man nato makita diri pero sa kanang winat sinanggo nga istorya gusto niya daghan iyang madala dito kay ngano ipagpatong-patong day niya nya init ay kalayo dito sa imperno. Ana ipagpatong-patong ang tao din. Dito kuno dayon siya para sa giimon injilin karon nga nag-ana ano pay. Dito kuno dayon siya sa ibabaw daw pay siya. Kay init man kay kalayo. Himuon niya nga tol ang mga tao nga daghang kaya madala dito. Istorya na siya, istorya. No? Wala na diri sa Bible. Pero kung imong tanahon ba, lagi bitaw nang anong dagan gusto kita tanan. Kung may mo patanan dadto niya sa imperno. But God will never allow it to happen. Dili yun. That's why gani, kay dili tugot ni Lord. That's why gani, kanunay yun si Lord magpahinumdum mo. Ginamit yung pulong. Kay pero kung kita ang gusto, mambak, wala. Kaya nga may si Lord nga, it is your will. If you will only follow my will and my plan, I know the plans I had for you. Kabalo kayo ko na. Plan to prosper you and not to harm you. Himog na beatan niya sama sa iyang panagway. No? Not to harm you. Plans to give you hope in the future. Ang maing kaugmaon, yun actually, si Lord ang mga hatagana, dili atong mamang papa. Si Lord ra. Ang ikahatag sa atong mama papa, maing kaugmaon, nga pa humanotag eskwela. Pero tama na gyapon na sa kalibutan mo inson. Your titles here on earth will never be brought. Will never be bring when you are in heaven. Dili man na nimo madala sa langit. But mauna siya ang plano, maing plano sa atong mga ginikanan.
Para at least, inikpahuman mo eskwela, yung pag kinabuhi nini nga kalibutan, haruhay, dili ka maglisod. But, just only one thing. Pero ang Ginoo, tanan, here on earth as it is in heaven. Ano na plano ni Lord? May mong kahimtang dire, mausap dito sa langit. Mo ganing let your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ang problema sa tao, pag mag-iskot og prosperity, kwarta dahil ng hunahuna. Kwarta dahil ng hunahunaon. Why? Kwarta ra ba di ay? Ang makonsider nato nga prosperity. Kung wala dahil tayo kwarta, dili ta sinsado. Uy, sinso ka kaay karon oy, dato na kaay ka, dato na kaay kwarta sa bangko. Kana ra ba dahil ang basihanan? Dili oy. Ang kalinaw. Kadili na kabayaran og sapi. Kalipay. Kanang kalipay nga, makakaon lang ka, pamaw, ito, panihapon, maka-snack, panalag sa Jollibee. Kalipay nang di kabayaran og sapi. Na, mag-unsa man ang naangkon, pero ang, di po katulog. Kay, sige ka guna-una sa imong kwartas bangko nga, ikaw tagas kwarta, pero di ka pa ka-withdraw. Diba? Nga nung dili ka pa ka-withdraw. Halak ka. Sige, offline. Saan na ba nang uni? Dili kwarta lang suon. Kalipay, kalinaw sa pamilya, paghigugmay, no? Mga inana, kana bang, bisagsaging, basta labing. Kanang mga inana kasulutihan na, bisagsaging, basta labing. Makunsa man ang naangkuhan, pero buto-buto po ang dingding. When we think of prosperity, it's not only actually about money. Kanabit ang makatulog kang hinanok, nga wala kay gawin na, uy, tingbayad na punog mga, uy, money na puto na 5-6. Agoy, nasad ko karon og notice. Di ka katulog, sige kunang-una, anak. Naakay kalinaw. Nga bisag ka-undergo kag pagsulay, paglutos, pag-BI-BI. Lord, kakita kaanitanan. Ikaw na ang bahala, Lord. Lami na ba kaya itong prayer kung naay mga inana? Kinsa ga-pray nga even in the midst of difficulties, sicknesses, trials, persecution, kasi nakasinati ani. Nga kung naa ka sa inana in the midst of that situation, lami kayo mong prayer. Kana misunderstood ka. Lord, wala siya kasabot, Lord. Nga mayo kong intention. Kana mga inana may isunan, lami ka itong prayer, ana. Nakanotice mo? Pero kung haruhay kay ang kinabuhi, malimot pag maganik ka usay og pray. Kay grabe na imong enjoy sa kaharuhay sa kinabuhi, makapawala sa focus. Pero kung gidaog-daog, Lord, with feelings in the Lord, nasayot gid ka, Lord, unsay tinuod, Lord, ikaw ra gid na kay baloy, ikaw na magatag pamag. Sabot ka niya. Wala posible sa Ginoo. Aron masabtan niya, unsay kamatuoran. Di ba? Hallelujah. Prayer has power. Power is prayer. A prayerful Christian is a powerful Christian. A powerful Christian is a prayerful Christian. May naita nga, ano mangyod nga? Grabe naman akong paningkamot. Ay, soon, basin, wala mong gudi mo palihog ka si Lord. When we pray, it is actually giving time to God. Lord, it's your turn. Move, Lord. Kakita man ni Lord, diya kita man imong limit, oh. Diya ragyod, murag naglubat na ka, then, sige na, I will take over. Unang, mag-ingon dito nga, grabe naman yun, Lord, ano naman ni? Kay, basin, gitagain na itong chance si Lord to move. Or basin, we are not doing the will of God. Tanawa. Iyan sa 1 John chapter, nalimot ko. Everything that we ask
we receive. Because, unsay rason? We keep His commandments and do the things that are pleasing in the sight of God. Everything that we ask. 1 John man siguro 2:22. Ano? Nasa 1 John na siya. Because we 3:22. Because we keep His commandments. I-check mga igsoon. Basin di ay wala ka musugot sa mandok commandments ni Lord. O ikadua, basin di ay wala ka nakatuman, wala ni mo nahimo ang will ni Lord. Kani sige gyud na ako kay balik. If you are a parent, no? Naaman tay mga balaod nga gayhatag sa atong mga anak. Nak, do not do this. Nak, do that. Diba? Natay mga inana. But there are things nga buhaton sa atong mga anak. Nga grabe ka pleasing kaayo sa atong pananaw. Murag grabe kaayo makalipay, nga grabe kaayo murag kumuto nang imong kasing-kasing nga ma-embrace nimo imong anak tungod sa kalipay nga gihatag niya nga nihimo siya sa mao nga mga butanga nga pleasing kaayo in your sight. Kung inana ang gabation sa mga ginikanan, how much more sa Ginoo, no? Because we keep His commandments and do the things that are pleasing. Daghang mga butang nga pleasing in the sight of God. As Christian, daghan kaayo. Just do it. Kay pag mapahimuot na nato si Lord, bonus. Panalanginan man ta ni Lord, pero kabalo mo sa nakatouch gyud sa heart. Christian nga nakatouch gyud sa kanang kung ginikanan pa nakahatag gyud kiliti sa mama, papa. Once maghimo na uso sa kanak, ay dugangan pa. Anak, dugangan nato na imong balon. Ang rule lang dito, 20 ra kada adlaw. Pero pag nakay mahimo ang usa ka anak nga nakakiliti or naka-touch gyud sa heart sa mama o papa, dugangan. Unsa pa ka si Lord? Kung if that is the way the parents treated their children. Dili lang ni usual nga balon, pero pahimuot man dugangan i-double, murag dugangan pa bonus. Unsa pa ka sa Ginoo? Hello. That God will never withhold every good things to His children. Dili na i-withhold ni Lord ang mama ngayong mga butang ato siyang mga katawan nga naghatag kay muot kaniya. Manay gi-pattern ng naa. Diha man sa Diyos. Sa balaod sa Diyos, nakakuha ang mga ginikanan anak nga klase, nga feeling. Nasa Ginoo na tanan. Kay mamang gani nga dapat muliwat kita kang Lord, no? How the Lord treated us, that's also the very thing that we should treat our children. Ngun anak pod. Kay si Lord baya ang atong example. That's why gitawag ta nga followers of Jesus Christ. Kay how the Lord treated us, that's also the same way. Kung gusto po ni Lord nga himuon nato sa atong isikataw sa atong mga kaanakan. That's why the Lord wanted us. That's the very reason. That's why the Lord wanted us to do His will. Because He wanted us to abide in Him now and forever. Dili lang diri, kundi hangtod dito. Inaana si Lord ka maayo mo plano. Sa plano niya sa tao. But many times we fail on our good plan. The thing that we see good, sada na yun may na yun nga plano. Okay ba mahal? Okay na, go. Ay may lagi nga plano. But how about the Lord? Sa Ginoo ka, okay na? Sada ka ito nga plano, igsuon. If it is not in line with what the Lord has said, igsuon. Because you do not consult the Lord.
then that is not the will of God. Kung makapapag lang na kanimo, makapahilayo kanimo, gikan sa presensya ni Lord, and that is not the will of God. Kung makapawala sa focus nimo, then that is not the will of God. Gitagaan kag negosyo. Unya, di naman mo ka pa kasimbag Domingo, that is not the will of God. Gitagaan kag trabaho. Unya, apil ang Domingo, that is not the will of God. Hello? Kung apil ang Domingo, that is not the will of God. Because in the Old Testament, 6 days was given to man by God to labor. But on the 7th day, you shall have rest and worship. Offer your worship. That's the will of God. Kung kaniyang tinon mga Kristohanon nga naay mga business, sarado ginag Domingo. Why? Because they understand that Sunday is not theirs. Sunday is God's day. Ug ang tanan nga ga-practice anak, mga igsoon, ga-asinso. Nga naman, honor the Lord. They honor the Lord's day. Unya, nakabalo ba mo? Diri sa Pilipinas, usana siya nga balaod. Pero nagkadugay nga panahon. Nawala na siya nga balaod. Pero nabasa ko gyud na, Sunday, every establishment should be closed. Sa nagkadugay, di ba? Wala na. Pero nakabasa ko anak nga balaod sa Pilipinas, serado. Because it is a time of rest that all the family should go to church and worship God. Pero nawala na siya nga balaod. Pero original kaayo na siya nga balaod. Kaya kanang balaod, ki-pattern manggod na sa balaod sa Jews. But the problem is the leaders, how they implement the law. Para sa mga Israelita, wala gyud nang kulang si Lord ug pakiginabi kay kapadala permanenteng mga propeta. But the rulers did not abide the rules. Mo na siya problema. So nag-anam og kadugay ang panahon, wala na nagsubay ang mga katawhan, wala na nagsubay ang mga. That's why as a consequence, consequence of their own carelessness, kasuffer sila sa iyong anak. Gubat diri, gubat ito. Which is, kaya allow ni Lord. Kay anak lagi. Abre, anak, dili disiplinahon. Okay, sa mga papa dire. Nga dili ka disiplinahon. Disiplinahon ka natin itong mga anak kung sa pangka si Lord. Lapaw. Kay panglangit tayo manggod. Kung dili ni panglingit, dili man. Kaya di man pwede mo po yung langit ang dili discipline, ang dili disciple. Kinanglan disciple. Mamanggani nga go, make disciples to all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy. And teach them. O di ba si Lord, walay undang si Lord. Kay dili gusto ni Lord nga iyang mga katawhan ipamper. No? Dili gusto ni Lord, kinahanglan tudluan yun. Kay dili gusto si Lord anang kanabitong sa gitawa spoiled brat nga mga Kristohanon magundak-undak dayon kung dili ihatag ni Lord ang iyang gipangangyo, ang iyang giampo. Ay bantugra magundak-undak, magtantrums, wala man rin nagtupo. As a Christian, wala nagtupo. So we need to grow. This is the will of God that we should grow and understand the will of God. Kamasabtan nato ang kabubuton sa Diyos. Pero di tamamay mo spoiled brat ng mga Kristohanon. Dangan mga Kristohanon karon, maigo lang sa wali. Tungod ka dili grown up, hindi na ko mabalik kong simba kay pastor, mangiko man. Mangiko, magwali, pastor, sakit, magkayo. But that's part of growing process. Di ba?
Kung dili ka inanaon, di mampod ka. Tudluan magit ka. Amen. Mom, how to clean the bowl, the toilet bowl. Advertisement na. O nak, kinaniya. O, kini mo'y gamitan na. Ay, oo. Tapos na, ma'am. Tudluan ta. Kung sa ingon ana nga mga aspeto, tudluan ganita. Unsa pa. Unsa pa kakaning panglangitay nga klases kinabuhi. Kung diri sa kalibutan katudluan ganita. Unsa ang pagkinabuhi nga inani. Unsa pa sa langit. Panglangitay ni labaw nga igsuon. Amen. The Lord is always looking at us. Kanunay gid nga tanaw si Lord sa ato. Every move that we take, every gestures, every actions, every decisions, God is observing us. God is looking at us. No? Panahon sa praise and worship, kapuyan gani. No? Kapuyan tawag. Isang, nanag yun, touch na yun ni Lord because the Lord wanted to minister unto us during praise and worship. Kapala ba tayo ison? During praise and worship, as we exalt the Lord, as we praise the Lord, as we worship the Lord also will minister unto us. Because He wanted us to be strengthened, be empowered, kanak, usa ka simana, latason, mutrabaho ka ugma na. Karon ba daan? Unta ka na. Kay consumption tibok simana. But we cannot participate the moving of God. Ngano man na, nanginahanglan ta kang Lord para masustinar ta o Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes. Agoy matubang na pugog trabaho wa dinhi wa didto di mispili nga klase nga mga load sa trabaho. Backlogs sa table. Kinahanglan ta Ginoo. Pero every time move na si Lord, dili ka move kay atong mind is miles and miles away. Nahibilin sa balay, nahibilin sa opisina, na dili ni time sa opisina, time ni nako. Kay time nako, therefore, be sensitive and follow the moving of the Holy Spirit. For your own good and for my glory's sake. Para sa kahimayaan ako, o sa diyang nahimaya nako, then that's for your own good. Kaya pag mahimaya ko, kamo na po, para na po sa inyong kaayuhan. No? When we praise and worship the Lord, it is for His glory's sake and for our own benefits, for our own good. Kaya nanginahanglan man tag Ginoo, kinsay wa nanginahanglan Ginoo din eh. Ay, kinahanglan ginato ang presensya ni Lord. Kita may nanginahanglan kang Lord. Therefore, we have to bow down and acknowledge Him. Wala man nanginahanglan si Lord nato, kita mo'y nanginahanglan ng Lord. In the first place, isan pag di ta mo daig, wala may makibrang. Ngano de, makibrangan ang iyang pagka-Diyos, pagkagamhanan, kung dili siya daikon, dili siya himayaon, dili siya ituboy, dili siya pasidunggan. Wala man. Wala'y mawala sa Ginoo. Pero sa ato, dako kay mawala mga igsuon. Dako kay mawala sa ato. Nang grabe struggle gid kaayong kinabuhi. May gani kay si Lord full of grace. No? Tanaw gud ang grasya gugma kaluoy ni Lord sa grabe bag-o kanunay tanawa sa mga katawan sa Israel. Bag-o kanunay. When they are new every morning. Grabe kaingon ko nga grabe ka committed si Lord sa mga katawan sa Israel. Dali na kayo malimot ang mga tao sa Israel. Dali nila limtan si Lord. Tuwa na sab. Lipat lang gamay si Moses. Tuwa na sab. Ang mga propeta, malipat lang gamay. Bigyod. Tuwa na po, nagsimba na sa Baal. Kaya kanatanan kita magina ni Lord. Sitro, gid kaya na ni Lord. But the mercy of God are new every morning. Gabi ng ko nga, my God. Sa atong panahon mo nang mga ko, my God, Lord, kay ang kaluwasan,
base sa grasya. It is by grace that we have been saved through faith, not of works. May kani, Lord. Kay kung Lord, pastilan, kung nasayop ka, ay di maging masayop si Lord. No? Pero kung dili pag base sa grasya, sure, bulgit mi tanan ani, Lord. May kani, Lord. It is by grace. Kamalo ba mo? Sa prayer yan. Lord, may gani, Lord. May gani. Mga anak ko, may gani, Lord. Salamat sa grasya. No? Pag Amen. Di ba tama pasalamatan sa grasya ni Lord? Halila. Muratag mga Israelita. Gang kanang dali kay malimot kang Lord. Balali kayo. May gani kay ha 24 hours. Pag mata ni mo buntag, ang mercy ni Lord. Bago na pod. Bago na pod. Kuan kayo, kanang igo kayo mo cope up the whole day. Kaya pa ko kasabot anang mga katigulangan sa unang panahon nga pag magtilab, kung magkaon, siya, grasya sa Diyos. Grasya kita sa Diyos. Kung tilabon ka. Kaya dili ka tilabon, hangin man to. Pag dito mo gawas, sakit yan. Grasya sa Diyos. Makautot ka, grasya sa Diyos. Tilabon ka, grasya sa Diyos. Kaya hangin ka na, nga, kung dili mo gawas, ay, mo post na og butod, kung sa pa nga klase nga mga sakit-sakit. Mga hangin nga dautan, kinanglan manggawas ka na. Lito ka dahil nagkakay. Sa unang, ay ko, anong gainam? Ako ang nanay, mayon mag siya, tilabon ka siya, kuhan, mayon mag siya, grasya sa Diyos, way pagpupos. Uy, napay sumpay. Grasya sa Diyos, walay pagpupos. Ako kasabot ana sa una, pero sa diyang na Christian ko, ay ako kasabot. Ay, ngayon gid pasalamatan. My God, Lord. Kundili pa grasya. Grasya sa Diyos. Kay ting-ting ra sa second floor. Ang nasunog. Kayo, di na ko to. Naalang-alang ma-exempted ta. Usa naman ni ka-building. Pero grabe ang grasya ni Lord. Amen. Pakpakan na to ang Ginoo, Lord. Salamat. Gipalong. Katungaras dingding man siguro. Katungaras sa dingding ang nasunog. Kaya nabantayan din. Oops! Anak din si Lord. Oops! Agoy, ang akong mga katauhan nasa 4th floor. Hallelujah! Pakpakan na to ang Ginoo. Grabe. Moingon gyud ko, it is the act of God. It is the act of God. Kinanglan magsugod din sa ubos para, ang plano sa kaway para laras na dayon. Pahay na si Babaw. Pero it is the act of God. Grasya sa Diyos. Grabe. Lord, thank you. Kay palangga na yun minimo. Amen. Hallelujah. Ganyan yun ako, tanan, manindog, palib ko, worship team. Kantahan nato si Lord. Tago nato si Lord. Kung sa iyang kaayo. Hallelujah, Jesus. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Sing that song, Thank You for the Cross. Speaking of gratefulness, giving thanks to God, for this is the will of God. We have to thank the Lord for the cross. Grabe no, from generation to generation, the cross, the power of the cross. It's always at work sa mga kinabuhi, sa mga katawan, ilalom nini nga kalibutan. Apil ta, salamat sa gracious Ginoo. Nga niabot ko sa inani nga point karon sa kinabuhi nga nabuka ang akong mga matas kamatuuran nga ang kinabuhi naaragyod nag-angkor diha kang Kristus pakamatay ibabaw sa krus unya gipasaylo ang akong mga sala gihatagag paglao mo kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Thank you, Lord. Thank you because it is through the power of the cross nga ang plan of salvation has been fulfilled and been completed, nahingpit. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid.
Come on, let's sing it together. Everybody say it to the Lord. Declare it to the Lord. Being grateful to God's grace. Thank you for Yes. Thank you, Lord, for this life, Lord. Thank you for the nail pierced hand. Wash me in your... Oh, thank you, God, for washing us, cleansing us, sanctifying process, Lord.